Oo na, ako na marupok. Pero alam mo ba ilang taon ako nagtiis? Asan ka nung kailangan kita? Nandun ka sa kanya. Kasi nabuntis ka niya. I-talk to Papa na. Hello? Okay na po. Ayan, okay. So, ano pong pangalan nila? Hello po. Ano pong pangalan? Jean na lang po. Jean. Okay, Jean, nakasan mo pa yung boses mo ha para marinig ka ng mga kabarangay natin. Okay, Jean, papakilala lang po kami. Ako po si Lady Gracia. At ako po, Papa Johan. Jean, tama ba? Jean nga ba? Alright. Yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay may upload natin sa mga iba't ibang social media accounts ng Barangay LS. Siyempre, para mabalikan mo pa rin at mabalikan din ng ating mga kabarangay. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Okay, thank so you. Jean, ano ba ang problemang pag-uusapan natin? Talk to Papa na. Hindi naman po siya problema. Gusto ko lang pong i-share yung na karanasan ko Na? sa past relationship ko po and then now po. Sa past relationship mo tapos meron ka ng bagong karelasyon ngayon. Opo. So, paano ba nagsimulang yung past relationship? Kwento mo naman sa amin. Bali po 2 years po kaming akong may ka-live-in and then may anak po kami. Nung ka-live-in mo dati. Ito yung Opo. ex mo. Opo. Okay. And then naghiwalay po kasi ang dami niya pong Bakit naghiwalay? nasa kanya na lahat ng pagkakamali ng lalaki. Nasa kanya, grabe naman yun. Lahat ng kasalanan ng lalaki na Kumbaga meron siyang Opo, kotang-kota na. Ano yung pinaka hindi mo matanggap na pagkakamali niya? Yun po, na tinago niya sa akin na may pamilya pala siya sa una. Oh my! Oo! Di ba dapat yun yung mga sinasabi mo? Tinago niya, gano'n niya katagal na tinago sa'yo? Bali po, magpo 4 years po kami. Aha. Tapos po, 2 years po kaming nag-live-in. Yun pong 2 years na LDR po kami. So, saka pa lang po kami nag-live-in. Tapos, yun po, hindi po, palibasa nga po, LDR, ganyan. Hindi ko po nakikita yung mga cellphone niya, ganyan, contact. Tapos yun nga po, tinago niya sa akin na gano'n, na may anak siya sa una and then asawa. Pero hiwalay naman po siya. Okay. Kasi po, syempre, masakit po sa akin bilang babae na itinago niya pa rin po sa akin na gano'n. Hindi lang siya naging transparent doon sa part na yun. Pero kailangan sabihin kasi yun eh. Diba? Part kasi ng buhay mo yung na yun. Yung anak mo na yun, tapos yung naging asawa mo na yun. Hindi sila kasal. Hindi po. Buti nga po, hindi. Okay. Hindi sila kasal, pero may anak sila, yun yung tinago. Paano mo nalaman na, meron pala siyang anak? Mabali po, lagi, nung magkalibin po kami, lagi po siya nagiinom, ganyan. Kasi, sabi niya daw po, nahihirapan sa gastusin. Kasi, that time po is pandemic po. And then, tapos nahihirapan po siya na kesyo problemado daw po sa budget, ganyan. And then, ako po yung inaaway niya lagi na parang, syempre po, para po sa anak ko, gusto ko, mauna niya yung pangangailangan ng anak ko bago po sa mga luho niya. Aha. Tama naman. Tama, Oo, tapos, para sa anak. Tapos po, ayun po, na nag-aaway po kami, ganyan. Tapos nagiinom po siya. Pero sa pag-aaway niyo ba, sinasaktan ka rin? Hindi naman po. Kasi po, yung emotionally, masakit po para sa akin na parang bigla siyang nagbago. Pero gusto namin malaman kung paano mo nalaman na meron pala siyang inililihim na anak sa'yo. Kailan nangyari yun? One time po, nalasing po siya ng sobra. Tapos po, nabuksan ko po yung cellphone. So, anong nakita mo? Anong nakita mo dun sa cellphone nung ex-live-in partner mo? Bali po may, siya, second account na, hindi ko po alam kung yun yung mas nauna niyang account o yung... May dummy account, okay. Tapos, nung nakita mo yun, ano yung nakita mo?
doon ko po nakita yung conversation nila nung dati niyang asawa. Tapos nakita ko po yung mga pictures ng anak niya, ganyan. Tapos doon ko din po nalaman na doon sa account na yun, may iba pa siyang, habang kami po, may iba pa siyang babae. Oh my! Ano ba yun? Nasa kanya na nga lahat ng kasalanan. Okay, nasa kanya na lahat ng kasalanan. Meron pa siyang ibang mga babae doon. O, tapos ngayon, nung nalaman mo lahat yon, paano mo siya kinompronta? Bali po yung anak niya po sa una, pinag-usapan po namin yun. Na wala na nga daw po, ganyan. Na separate na nga po sila. Tapos, yun naman pong babae na parang recently lang po na magka-live-in kami, tapos nagkikita po sila. Kasi nung syempre po, pag bagong panganak, parang nabawasan yung time ko sa kanya. Then, yun po na kapag naka-day off siya, nagpapaalam siya na yung parang may sideline siya na ganyan. Tapos iba na pala. Iba pala yung sinasideline niya. Side chick. Opo. Hindi sideline, side chick. Dumuluwas po siya ng Laguna, and then doon ko po nalaman na nagkikita sila ng babae. Oh my! Nabasa ko din po yung mga conversation nila about sa mga ginagawa nila, ganyan. Anong so, ginagawa pinagsabay nila? kayo? Anong ginagawa nila? Curious sa ginagawa. Ayun po, na Alam mo na. Alam niyo na yun. So, paano mo siya kinompronta dito? Siya pa po yung nagalit sa akin na pinakalman ko daw po yung cellphone niya. Ganyan. Siya pa may karapatang magalit, ha? Magalit siya nang inagloloko. Sabi ko, karapatan ko naman ata na malaman yun, tapos masaktan ako. And hinayaan niya lang po kami na magkalabuan na ganyan. Parang sa halip po na suyuin niya ako, lalo na pong inilayo yung loob niya sa akin na parang, sige, bahala ka na dyan. Okay. So, nagkahiwalay na kayo nito after? Dahil po may anak kami, syempre pinatawad ko po. And then, umuwi po kami dito sa pamilya ko sa Batangas. Hindi ka na nakipag-live-in sa kanya? Nauwi po siya dito. I mean, hindi na kayo nagsasama sa isang bahay? Sa magulang ko. Opo. Okay. Parang bawas stress, umuwi po ako dito sa amin. Bahala ka, gawin mo yung gusto mo, basta susuportahan mo yung anak ko, yung ganyan. So parang naghiwalay na talaga kayo, parang hiwalay na talaga, pero para dun sa bata, parang sustento. Hindi pa po dumating sa point na yun parang naghiwalay po kami nung nandito na po, nung pinili niya pong mag-move po dito sa pamilya ko. Magpalipat po siya ng location ng work na mas malapit po dito sa bahay namin. Okay. So, okay pa kayo. I mean, nagkapatawaran ng mga ganyan. Kailan kayo nagkahiwalay talaga? Napatawad ko po siya. Ganun. Tapos, na dumating po sa point na mas inuuna niya nga po yung next naman po na ganun problema. Inuna niya yung luho niya. Luho, mga bisyo? Yung tulad ko ng motor. Yung sabay-sabay niya pong kinukuha yung mga Oo, mga gusto niya. Para sa sarili niya. And then parang nakakalimutan niya kami na anak niya. Tapos dito nga po kami kasama sa pamilya ko. Di parang yung pang grocery, yung pang araw-araw namin. Parang yung tatay ko po at yung kapatid ko yung nag-handle. Tapos, ano nangyari? Tapos yun po, napapansin po ng magulang ko na may trabaho ka naman, bakit hindi ka makapagbigay, makapag-ambag man lang ng kahit pang, lang po, yung pang araw-araw lang po na gasto. Tapos yun po. And then, naisipan niya po na magpatayo po kami ng bahay. Di lalo pong hindi niya po na tustusan yung pangangailangan ng anak namin. Kasi mas, parang, inaano niya po, parang mas pinoportion niya po na, sige, luho muna kasi may tumutulong pa naman na pangkain, panggatas at diaper ng anak ko. Unahin ko na lang muna to. Yung ganun po ba? Pero hindi naman pwede lagi na ganun lang.
Siyempre, Ayun nga po. kailangan nating unahin yung kapakanan ng ating anak. Mahirap na hindi natin ibibigay yung pangangailangan nila bilang anak, ha? Opo. Ano sabi naman niya? Na hindi ko daw po na-appreciate na ang laki-laki na daw po na nagastos niya sa bahay na yun, na kaya naman daw po niya pinupundar is para sa amin. Pero doon tayo pumunta sa bakit umabot sa pakikipaghiwalayan? Ayun nga po, na parang umulit po ulit siya ng babae na naman. So yun na yung last Nahuli mo na straw. yun. Opo. Yun na yun yung parang ayoko na, ganon. Hindi niya nga po kami inuuna. At tinutulungan yung magulang ko na ma-provide po yung pangangailangan namin. Siyempre po, nahihirapan po ako na kung sino po yung pakikisamahan ko. Kasi siyempre po, hindi naman po kami pinabayaan ng magulang ko. Tapos siya, sige lang, go ka lang kapag may pera ka, inom ka, gala ka, gano'n. Kami, ng anak ko, wala, dito lang sa bahay. Kaya naghiwalay na. Opo, parang sabi po ng nanay ko is, ikaw, kung gusto mo na ganyan ang makakasama mo sa habang buhay, na pasalamat kayo kasi nandito kami, ganyan, tumutulong. Pero paano nakabukod kayo, tapos ganyan pa rin yung ugali niya? Doon mo na ba na-realize na tama na to, maghiwalay na tayo? Opo, kasi po, tuwing nag-aaway lang po kami, ganyan na, parang kinukumpara niya kung bakit siya ng babae. Laging ganun, no? Grabe, ha? Gaslight, gaslight. Okay, so kailan ka naging firm sa kanya na ayoko na magkipagbalikan sa'yo, hiwalay na tayo? Noon pong time na kailangan po siya ng anak ko, pero hindi niya po, mas inuna niya po yung barkada niya. Yung barkada niya. Laging makasarili. Puro sarili, hindi pa handang maging tatay. Pinagmumura pa niya po ako na, andyan naman yung pamilya mo, bakit hindi ka muna humingi ng tulong? Alam mong malayo ako. Yung ganun po ba? Okay. So yun na. Kung ganun din lang naman pala, mas maedad po siya sa akin Bali 10 years po yung ano niya, pero grabe yung hindi niya po maisip na may gaslighting na rin kasi nangyari. At saka doon na umabot talaga yung paghihiwalayan. Pero naging okay naman yung paghihiwalayan yung dalawa. Bali po naghiwalay po kami. Hindi po ako talaga nakapag-usap sa kanya kasi alam naman niya na po yung galit ko sa kanya kung hanggang saan na lang. At kung ilang ulit ko siyang pinatawad. Kumbaga parang sinabi, hiwalay na tayo. Tapos na yun. Wala nang usap-usap. Bali po ang kumausap na po sa kanya is yung magulang ko po na wala na, sumuko na yung anak ko kasi nakailang beses ka nang pinatawad, ganyan. Yun po, umalis na po siya dito sa amin. Pinaalis po siya. Pinaalis na. Good. Mabuti naman. Pero ngayon, di ba may bago kang kinakasama, sabi mo? Ayun nga po. Bali po 2 years na po kami. Bali 2 years na po kaming hiwalay nun. Then paminsan-minsan po siya na-contact po siya sa amin na kinakamusta niya po yung ano ko. Parang ayoko na po kasi parang mahirap na po kumustahin niya, ganyan. Tapos mamaya wala na naman. Hindi consistent. Yung parang pong ganun. Parang nakakagulo lang po sa relationship ko ngayon yung pangangamusta niya. Okay. Okay. So parang nanggugulo yung si ex. Kasi may mga ganyan tao kapag nakikita nila na masaya ka na sa iba, saka sila babalik. Parang yung ganun po. Yung parang nanggugulo ka na lang sa buhay ng may buhay. Pero hindi naman kayo nagkakaroon ng problem nitong bago mo? Hindi naman po. Ang inaano niya lang po sa akin is kung sure na daw po ako na hiwalay na. Pero sa akin naman po, buong-buo po yung decision ko na hiwalay na. Po talaga kami. Kaya lang, itong ex mo, ipabalik-balik. Parang bilang babae, ayoko na pong bumalik sa ganong sitwasyon ng buhay. Pero paano ba yung yung pagpaparamdam niya? Yung tipong kinukumusta lang yung anak o merong dagdag na parang hinaharot-harot ka na niya? Bali po, di mangangamusta po siya. Tapos pag hindi po okay yung sagot ko, parang binabalik niya lang po na ako yung may dahilan kung bakit kami naghiwalay. Yung ganyan po. Ganun pa talaga? Hindi maka-move on? Nagigigil ako yan? Kasi okay lang sana kung kung magpaparamdam para sa anak. Yung tipong, syempre, kailangan niyang anak niya yun. Kailangan niyang magsustento. Kailangan niyang magpakita dun sa anak niya. Pero yung sa inyong dalawa, dapat tapos na. Yun po yung isang niya na nangangamusta nga po. Pero wala naman siyang
binibigay. Simula po na naghiwalay kami, wala po siyang binibigay. So, Mm-mm. parang nanggugulo lang talaga, ng trip lang. O kung wag mo nang anuhin, wag mo nang i-entertain. Kasi wala rin naman palang binibigay, di ba? Oo. Hindi rin naman pala, actually ang gusto niya lang talaga dito is manggulo lang sa relasyon ninyo. Wala siyang care doon sa anak ninyo. O tapos ngayon, naiinis na yung partner mo. Hindi naman po. Bali, ang ginagawa ko po is, binablock ko po yung yung dati ko, yung account po ng kasi nahanap pa rin po niya. Tama. Gumagawa pa rin siya Mas ng okay yun. Mas okay na i-block mo siya para hindi na siya manggulo sa inyo. Ikaw na lang din yung makakagawa ng parang para tuluyan ng lumayo yan. Kasi may mga tao talaga na hindi ma-pick up yung ayoko na nga makipag-usap sa'yo, ganun eh. Pipilit pa din nila kasi hanggat nagre-reply ka, kala nila may chance pa. Iyon. Wait lang po. Ayun, sir. Oh. Okay, sige, tingnan natin. Kasi yun yung problema no? Papayon sa mga kabarangay natin. Kapag nagre-reply kayo, may mga taong gano'n na nabubuhayan sila ng pag-asa. Lalo kapag sobrang desperado at desperada na nila. Akala kasi, parang binibigay is false hope. Oo. Naakala nila, ay, baka pwede pa ulit. Oh, pwede pa to kasi naman siya nagre-reply naman, maayos naman siya nagre-reply sa akin, gano'n. So, aasa yun. Tapos hindi kanya titigilan. Kahit ang gusto mo lang naman talaga, maging polite ka lang naman. Sumagot ka lang naman para maging civil lang sa isa't isa para wala nang gulo kasi may pinagsamahan naman kayo kahit pa paano may anak pa kayo, diba? Pero may mga tao lang talaga na parang gagamitin yon yung pagiging civil mo, pagiging polite mo para bumalik sa buhay mo kahit ayaw mo na. Pero kung mga ganun, wag na. Wag na. Anyway, meron ka bang gustong itanong sa ating mga kabarangay? Hello? Bali po, yun pong sa ngayon is okay naman po. Napapag-usapan naman po namin yung gano'n. At ito sa bagong kakarelasyon mo? Opo. Bali po, tinanong niya ako na kung wala na talaga. And then, inamin ko naman po talaga na wala naman po talaga. Kaso nga po, yun po, nanggugulo talaga yung Ewan ko po kung bakit nang board. Tapos, sinesendan niya pa po ako ng mga kasama niyang babae, yung ganyan, yung mga nakakarelasyon niya. Sabi ko, wala naman sa akin yung kung gusto mong ganyan na lang yung buhay mo. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi naman ako yung mahihirapan sa bandang hulugan. Magti-trigger lang yan para pagselosin ka, para pag nakuha niya yung reaction na gusto niya sa'yo, na kung mawawala na naman yan. Gusto niya lang maramdaman ulit na, interesado pa to sa akin, nagre-react pa siya. Akala niya, kakagat ka sa pain niya, no? Nakikita niya po kasi yung mga mga pictures po namin na magkakasama kami. And then, siguro po, siya po yung na-trigger na, masaya na to, buluhin ko kaya to. Yung ganun po ba? Lang yan. Pero kung ako sa'yo, wag na. Okay? I-block mo na talaga siya kasi para sa ikakabuti ng relasyon mo. Kasi okay naman yung partner mo ngayon, di ba? Tama? Maayos naman siyang tao. Kung tutuusin po, mas tumatayo po siyang tatay ng anak ko. Tama. Good thing. So bakit pa natin stressin yung sarili natin diyan sa tao na yan? Yung wala namang ambag sa buhay kundi yung pangpunla para makabuo ng bata. Sorry. Pero yun yung tamang pero wale tayo. Okay, kumbaga anyways, parang kung noon sa ilalim ako ng iyong tawag doon. Gayuma ba yan? Pero ngayon hindi na. Nabuhusan ako ng asin. Wag ka nang kasi baka the more na i-entertain mo siya kasi the more na inaakala niyan. Alam ko minsan masarap sa pakiramdam na parang naghahabol ulit tong walang hiyang tao na to sa akin, ganun. Pero hindi na natin kailangan yan Kailangan na natin ng peaceful na buhay. Diba't meron ka ng peaceful na buhay kasama yung partner mo. Okay? Pero anyways, mga kabarangay natin, sa mga bida-bida natin dyan, ano bang masasabi ninyo dito sa ating kwento ngayong araw na ito? Mga kabarangay, comment lamang po sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1. Ayan, basahin po namin ang inyong mga komento. Sabi ni Aladino, hello po mga ka-idol ko, Papa Johan at Lady Gracia. Ang mensahe ko po kay caller, lock na niya yung CP niya. Yung hindi niyang ex na walang kwenta kasi lalo siyang guguluhin yan. Mag-focus na lang siya sa bago niyang asawa. Total, mabait at tanggap naman yung anak niya. Kaya wag na niyang pansinin yung aso sa pag-aalaga. Aso ang ginawang aso na lang yung tinawag sa kanya. Uy, mas masahol pa yan. Mas masahol pa. Excuse me. Kasi saka, pag binukas mo, sige, tuloy mo, ano yun?
Okay yun. Tsaka yun lang daw sabi niya. Yun lang. Kasi pag once na ikaw na yung nagbukas ng pintuan dyan sa tao na yun, tuloy-tuloy na yung pagpasok niyan, di ba? Kasi hinahayaan mo nakabukas yung pintuan mo sa kanya eh. Pero once na sinarado mo na yan at parang nag-inform ka na hindi ka na makakapasok sa buhay ko, wala naman na siya magagawa kahit ilang beses siyang kumatok dyan eh. Ay, Ayan, si Jet Belano, naku sis, wag mo nang entertain pa yan. For sure, lalandiin ka lang ulit niyan. Hayaan mo magpakatatay na lang siya sa anak nyo. Mas pagtuunan mo ng pansin ng bago mo kaysa dyan sa ex mo na kinukulit ka pa rin. Much better i-block mo na siya sa lahat ng social media accounts mo para hindi na siya makapag-reach out sa'yo. Minsan masarap mabuhay ng may peace of mind. Kung hindi minsan, araw-araw masarap mabuhay ng may peace of mind, di ba? Saka hindi na nga nagpapakatatay dun sa anak kasi wala talagang walang sustento, walang kahit na ano, mga kabarangay. Etong si ex-live-in partner dito sa ating bida ngayong umaga. So, okay, yung take ko dyan, parang for me, mas okay, tama yung ginawa ng ating bida na nung time na nakipaghiwalay na siya, okay yun. Kasi kung patuloy pa lang siyang aasa na magbabago itong ex niya, wag na. Wala na. Oo, tama na hiniwalayan mo. Ay kasi ikaw lang din yung masisira ang ulo pag pinagpatuloy niyo yung relasyon yung dalawa. Saka baka mamaya kasi may ma-open pa na, alam mo yung tipong yung mga what ifs natin, mga ganyan. Baka yung pa yung manggulo sa isip mo tapos mamaya mga feelings na babalik. Diba? Hindi natin alam kasi kapag the more na in-entertain natin yung past, the more na bumabalik yan sa atin. So baka malay natin dahil may unfinished business kayo doon, may chance na kapag nagkausap kayo ng mas matagal pa, magkaayos kayong dalawa. Hello, pag nagkabalikan kayo, parang kang may kumuha ka ng bato na pinukpok mo sa ulo mo. Parang ganun. At saka pag mas okay na parang i-fix mo yung sarili mo. At na ang maganda lang din nun, meron taong tumulong sa'yo na i-fix ikaw. Oo, kasi nandiyan na yun, binigay na sa'yo yung maayos na partner, na yung hindi, kung ano man yung hindi na i-provide sa'yo before ng dati mong partner, nandiyan na yung tao na nagpo-provide niyan. Sabi nga niya, di ba, Papa Johan, na parang siya pa nga yung mas tatay doon sa anak namin eh. Yung anak namin ng ex ko eh. Sabi niya yun, di ba? So ano ba yung ihilingin mo pa? So kung maayos na yung buhay mo, wag ka nang mag-entertain, wag mo nang entertain tong ganitong tao. Gets natin na minsan masarap sa pride na nakikita natin na naghahabol tong tao na to sa atin, di ba? Minsan masarap sa ganun sa pakiramdam kasi at least nakikita niya yung halaga mo, pero hindi na natin kailangan yun eh. Mas kailangan natin yung peace of mind. Yes. Diba? At saka yun yung magandang nangyayari kasi yung lalaking bago niyang karelasyon, yung nagbibigay ng peace of mind sa kanya. Oo, yun yung hanapin yung mga kabarangay, wag puro kilig, sa akin yung peace of mind talaga. Yes. Stability, kung ang isang tao, isang lalaki, provider, protector, problem solver, ito yung mga kailangan mo eh. Ito yung mga basic na kailangan mo talaga sa isang lalaki. Kapag meron ka na yan, huwag mo nang papakawalan. Yes. Hindi ganun kadaling makahanap ng ganyan tao. Lahat sila sinasabi wag na i-entertain eh. I-block mo na lang talaga. Panira lang yan ng peace of mind. Baka pwede pa rin makasira yan ng relasyon. Kung ako man, hindi ko na i-entertain pa. Ako din. Kahit oo. simpleng pag-scene, hindi ko na gagawin. May mga tao lang talaga na yung tipong gusto lang nila na hindi ka rin maging masaya katulad nila. At yun yung mga taong kailangan yung iwasan, mga kabarangay. So, ibalik na natin siya sa kabilang linya. Hello? Hello po. Ayan. Okay, so narinig mo ba yung mga sinabi ng mga kabarangay natin? Opo. Oh. So, dapat lang talaga i-block mo na, ha? Na-i-block ko naman na po siya. Kaso nga po, yun nga po, gumagawa pa rin niya po siya ng mga account. Block mo rin. Kapag nakikita ko po siya nag-a-add, bili na block na. Agad-agad. I-block mo lahat para makita niya na wala ka ng pakialam sa kanya. Exactly. Na parang tumigil na siya. Or one time lang, sabihin mo na sa kanya na tigilan mo na ako, hindi na ako interesado sa'yo. Sabihin mo na lahat ng mga para tapos na din yung nararamdaman mo. Lahat ng galit mo sa kanya. Then after that, block mo na siya. Yun na lang yun. Yun na yung kung talagang ayaw pa niyang tumigil para maintindihan niya. Para mabawas-bawasan yung kapal ng pagmumukha niya. Okay? So, yun na lang yung gawin mo. Mag-focus ka dyan sa anak mo. Maswerte ka at nakahanap ka ng isang partner na nagpakaama dyan sa anak mo. Okay? Yun na lang lagi mong iisipin, no? Yung partner mo na parang ang bait-bait ng partner mo ngayon kumpara dun sa mga pinagdaanan mo dati. Diba? Thankful po ako sa kanya na dumating po siya sa amin ng anak ko. Anong gusto mo sabihin sa partner mo ngayon kung nakikinig siya? Ayun, mahal, thank you sa lahat ng pagmamahal, respeto, peace of mind na binigay mo sa akin. At lalo-lalo na sa pagtangkap sa anak ko. Yun lang po.
At kung nakikinig ngayon ng ex mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana maging masaya na siya sa buhay niya. And sana lahat ng ginawa niyang kasalanan, hindi bumalik sa kanya. Yun lang po. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbida ng iyong kwento. Barangay LS 97.1 Forever Number 1